Glory to the Lord Jesus Christ. Buenos dias, mga amigos at anamigas, brothers and sisters in the Lord. Amen. A blessed morning again to all of you. Amen. It's Monday morning and a great revival that the Lord moved yesterday in our services, especially here in Asia Pacific, our own native land Philippines. Maganda po ang pagkilos ng Panginoon sa gawain po niya sa umaga at sa hapon. At salamat din po sa mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon na bautismuhan sa pangalan ni Jesus. Kaya the Lord is still working in His business, saving business for the lost soul. At lagi la po nating i-avail ang ating sarili sa gawain ng Diyos. Gagamitin po tayo ng ating Panginoon. Okay? So sa ating mga kapatiran na nandito na po, isang mapagpalang umaga, ang ating first honor, second honor, third honor. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Katulad po ng dati last Friday ay nag-wave po ako ng atin pong greetings dahil ito po ay premier prayer meeting. So kaya hindi ko lahat makita at mabasa ang inyong mga pangalan, kaya babawi na lang po ako next week. Ano po? Okay. So I think bago tayo magkaroon ng conversation sa bawat isa, sa mga maiinit yung pagbati kahit pagod ang iba. Amen. Ang iba ay nagmamadali dahil papasok pa sa umagang ito ng Lunes, lalo na sa bansang Pilipinas. Amen. Talagang ang mga kapwa nating mga Pilipino ay busy. Hindi lang sa Pilipinas, kundi maging ang Hong Kong. Amen. Pagdating ng Lunes, talagang nagmamadali ang mga tao para pumasok sa kanilang mga trabaho. So bago tayo magkaroon ng close conversation, I would like first to invite you to please join with me and come into the word of prayer as we dedicate this moment into the throne of the Lord. Father in heaven, thank you so much again for this wonderful morning of Monday. Thank you so much for giving us this victory into our life. Amen. It's July 13. Amen. Thank you, Lord, for another day that you have given to us. And yesterday we gave our best to worship you. Amen. Our effort to bring souls into your kingdom. Thank you, Lord, for giving us that kind of burden, commitment in our life to be a part of the ministry of evangelism. Thank you so much, and don't forget to bless also this platform and more people to be blessed and inspired by your word, especially to our prayers. Amen, that we always, praise God, bring it into your throne. Thank you so much for granting our prayers. Thank you, Lord, for the victories. Thank you, Lord, for the testing and trials, hardship that we are experiencing. But according to your promise that He will never leave us nor forsake us. So bless each and every one of us this Monday. Bless our platform, that there's no such any glitches, amen, in our morning devotion. But give us an excellent internet connection, Father. Thank you so much. Bless our brethren also that are now active, amen, giving their greetings, sharing our link to their friends, brethren. Thank you so much, Lord, for giving them, hallelujah, a commitment to be a part of this prayer team every morning. Father, to all the glory and honor and praises, we bring it back to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, minsan pa mga kapatid, tayo po ay magpuri at pumalakpak para sa ating Panginoon. To God be the glory. Okay.
pasensya na po dahil wala muna ulit batian ngayon. At patuloy tayong magkausap-usap. Sandali mga kapatid, medyo naubo na naman ako. Okay. Kaya hanggang ngayon mayroon pa ring pasulpot-sulpot ang aking cough. Pero salamat sa kagalingan, gradually healing that God given to my cough, to my physical body. Okay, so marami po tayong mga activities po na gagawin this coming August dito po sa Hong Kong. Yeah. Ang atin pong Faith Promise will be started on August 12. And that is Wednesday, August 13, August 14. Amen. That was the son-in-law of Pastor Magno. Praise God. Pastor Jonard, amen, will be minister in the weekdays. And on Saturday and Sunday will be Pastor Magno, amen, minister to us the Word of God. And the same time, on 16, that is Sunday, Faith Promise will be held also in Macau. Sabay na po yun para malaking save po tayo sa finances, no? So, Pastor Jonard is going to minister the Word of God also in Macau on August 16, na? Right? No, is that August 16? Yeah, August 16. Amen. Are you sure, Sister Cynthia? August 16? 12, 13, 14, 15, 16. Okay. 12, 13, 14. Okay. Wednesday, Thursday, Friday. And 15 is Saturday, 16 is Sunday. Okay. Hallelujah. Chinek ko lang, baka nagkamali ako mga kapatid. So, huwag nating kalimutan ang atin pong Faith Promise Renewal Service. To God be the glory. All right. At because of our Faith Promise, meron na po tayong mga nabigyan. Marami na po tayong napadalhan ng additional na tulong sa kanilang building construction at iba-iba pang mga materials. Amen. Though hindi man natin ma-shoulder lahat yung kanilang financial needs para sa materials, but a bit big amount din ang naibibigay natin sa biyaya ng ating Panginoon. And that is because of your Faith Promise in the Lord here in Hong Kong. Amen. Not only in New Life Main Campus, but also our Potan Campus. Amen. In Chung Kwan O and Tong Chong Campus. Thank you, Lord. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakaisa, we are joined together. Amen. Our effort and sacrifices. Marami pa tayong mga local churches na pioneering na pwede pang matulungan. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Sorry po sa mga English people na kasama namin ngayon. So to our American brothers and sisters, praise God, most of the time we speak Tagalog. Yeah. Okay. So praise God. So ano pa ang nakalimutan natin? September 26. I think that is Saturday. No, morning po ang ating service. That is statutory holiday here in Hong Kong. So we will have our morning service in the morning, and in the afternoon will be a free time to each and every one of us. Basta suportahan natin ang morning service. Nandun kayo mga kapatid. After that, in the afternoon, free na po tayo. We can go around, stroll Hong Kong. Sa mga lugar na hindi niyo po napuntahan, pwede niyo itong puntahan. Amen. So, to God be the glory. Well, sa ating pong pagpapatuloy, before we will hear the Word of God this morning,
And Pastor Prieto, amen, will be the one to minister to us the Word of God later. Praise God. So, inspired muna kayo ng isang magandang awitin, no? Ang awiting ito ay mula po sa isang Barrios artist. Ang kanyang pamagat ay Buong Puso. Yan. Sung by the Barrios artist, Buong Puso. Totoo po yun. Hindi po kalahati sa ating puso kapag naglingkod tayo sa Panginoon. Dapat ang atin pong i-offer sa Panginoon, ang ating buong ibigay ay ang buong puso at kaluluwa po natin. With all your heart, with all our soul, and with all our might. Yan po ang hinahanap ng ating Panginoon. Not 1/8, not 1/3, not 1/2, but a whole heart. Praise God. Kaya let's meditate the lyrics of the song, Buong Puso, na aking inialay sa iyo. Praise God. Amen. So let's worship the Lord as we hear this song. Pagod na sa laban, na ako lang may dala, nagkamali, naligaw at sumuko sa dulo. Ngunit naroon ka, nakabukas ang iyong kamay, inaanyayahan akong bumalik. Wala nang ibang hahabulin, ikaw lamang, Panginoon. Buong puso kong isusuko, buhay ko'y sa'yo, O Diyos. Hindi na ako ang masusunod, akin kang susundin. Buong buhay ay iyong gawing banal. Aking pangarap, aking plano, lahat ay sa iyo ngayon. Hindi ko alam ang bukas, ngunit alam kong ikaw ang kasama. Hawak mo ang kinabukasan, sa iyo ko ito inilagak. Buong puso kong isusuko, buhay ko'y sa'yo, O Diyos. Hindi na ako ang masusunod, akin kang susundin. Buong buhay ay iyong gawing banal. Ako'y iyo, Panginoon, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Amen. Buong puso kong ibibigay sa iyo ang buhay ko. Amen. At yan po talaga ang nakakalugod
Amen. Kaaya-aya na kalooban ng Diyos ang buong buhay natin. Amen. Hindi tayo mag-aalay sa Panginoon ng mga reject, yung mga tira-tira, no? Ano ba yung sa English na po yung mga naglo-load sa isip ko yon mga kapatid. Okay? Crumbs. Ayan. Praise God. God will not accept a crumbs worship, a crumbs service. Mga tira-tira lang, spare time. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Amen. Whole heart. Yung buong time mo sa Panginoon, kailangang ibigay mo sa Kanya. Hindi po mga tira-tira, mga crumbs lang, mga kapatid. Para malugod natin at matuwa ang Panginoon, give our best in the Lord. To God be the glory. Alright, so mga kapatid, sa hindi na po pagtatagal, kailangan na po nating ibigay ang lahat ng pagkakataon sa ating exhorter sa umagang ito. At nagpapasalamat po tayo at nakakuha po tayo ng time sa Kanya. Nung siya po ay nandito, silang mag-asawa ay nandito, amen, para sa anniversary ng weekdays at saka sa Macau. Kaya sinamantala po natin mga kapatid na makapag-share po siya, amen, ng kahit ilang minuto lang, no, na word of encouragement mula sa lingkod ng Diyos, amen, Pastor Ronald Prieto. Amen. Please come and minister to us the Word of God this morning. God bless you, Pastor Ronald. Praise the Lord, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at binabati ko po kayo sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo. At sa atin pong morning devotion ay atin pong inaasam ang muling pagkilos ng ating Panginoon sa ating mga buhay na anuman po ang ating pong pangailangan, kung tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, hindi po tayo bibiguin. Kaya sa umagang ito, ako po ay muling bumabati sa lahat po ng ating mga kasamahan, sa ating pong mga kapatiran, at sa ating pong mga kapwa lingkod ng Diyos ay tayo po ay patuloy na magkaisa at manalangin at humiling sa ating Panginoon ng kanyang kalakasan. So umagang ito ay muli tayo po ay tatanggap at makikinig po ng mana galing po sa ating Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah, chapter 40, verse 31, ito po ang nais ko pong ibahagi sa ilang sandali sa atin pong lahat, mga kapatid. Ang sabi po rito sa verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." So sa oras po nito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na mayroong pamagat, How to Gain Strength from the Lord. Sa araw po na ito, alam po natin na tayo po ay naapektuhan sa mga bagay-bagay sa ating pong paligid at ang ating pong kalakasan, physical, ay talagang naapektuhan at maging atin pong spiritual na kalakasan. Kaya sa atin pong mabuhay, mayroon tayong dapat gawin upang atin pong makamtan. Kung sa mundong ito, ang atin pong kalakasan ay nakakamtan sa pamamagitan po ng exercise, pero sa oras po na ito, akin pong ibabahagi ang ilang mga bagay na ito po ay magbibigay sa atin ng karagdagang gabay upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan sa ating Panginoon. Katulad po ng ating nasabi at nabanggit, nabasa
sa kanyang salita. Ang sabi rito, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." So ito po ay napaka gandang talata po sa Biblia na ito po ay nagtuturo sa atin upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan. So unang-una ay atin pong maintindihan ang sinasabi po ng Bible na wait o maghintay. Ang paghihintay po ay hindi po madali. Ito po ay may sakripisyo. Ito po ay may kasamang kahirapan. Pero atin pong naintindihan na kung tayo po ay matutong maghintay sa ating Panginoon, ang tagumpay na atin pong inaasam, ang kalakasan na atin pong kailangan ay atin pong makakamtan. Alam po natin sa buhay na ito, kahit anong pagsusumikap natin, kahit anong gawin po natin, kung yung ating lakas ay ubos na, wala tayong magagawa. Kaya napakagandang bagay natin po maintindihan ang sinasabi po ng Biblia. So dito, ang salitang wait po ay nangahulugan po ng pag-aasam. Amen. Ito po ay positibong bagay na atin pong gagawin upang tayo po ay umasa sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi rito, to wait means magkaroon tayo ng paglapit sa ating Panginoon. Mayroon tayong excitement na lalapit sa ating Diyos at hindi po tayo magtitiwala sa ating sariling kakayanan. Ibig sabihin, yung ating lakas, yung ating kakayanan, atin pong kalilimutan at atin pong isuko ang lahat sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung ating paningin, yung ating pananaw ay atin pong ituon sa ating Panginoon. In fact, ang sabi ng Bible sa verse 28, "Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, there is no searching of his understanding." Sa verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength." Kaya sa atin dito, mga kapatid, kung tayo po ay nanlulupaypay, alam po natin, ang panlulupaypay, napakaraming mga kadahilanan yan. Kahit tayo po ay matagal na sa Panginoon, kahit tayo po ay masabi nating tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po maiiwasan. Hindi po exempted ang bawat isa kung pag-uusapan po ang panlulupaypay. Kaya ang Diyos ay madalas po nagkasabi, nagpapaalala po sa atin na siya po ang nagbibigay ng lakas sa mga nanlulupaypay at siya po ay nagdaragdag ng kalakasan sa bawat tao na nagkakaroon po ng kahinaan. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, araw-araw, amen, tuwing umaga, paggising po natin, atin pong ituon ang atin pong pananaw at pananalig po sa ating Panginoon. Kinakailangan na sa ating buhay po ay huwag po tayong magmadali. Kailangan po maghintay. Kailangan po nating maghintay sa instruction ng ating Panginoon. Papaano? Sa pamamagitan po ng paglalaan po natin ng ating oras sa ating Diyos. Alam po natin, ang ating pong panahon ngayon ay halos lahat parang nagmamadali. Halos lahat ay para bang masyadong aligaga sa mga bagay-bagay sa mundo. Hindi katulad ng unang panahon, talagang mayroong paghihintay, mayroong pagtitiis. Subalit ngayon, kahit na wala namang pupuntahan, kahit wala namang gagawin, at wala namang hinahabol, ay nagmamadali. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon na kinakailangan tayo po'y matutong maghintay sa pamamagitan ng atin pong pananalangin, paglapit sa Panginoon, pagbabasa ng kanyang salita, ayan, pagsamba, at tayo po ay maghintay sa tugon po ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sa paglapit po sa ating Panginoon,
yung ating pong lakas ay binabago ng ating Diyos. Sa kanyang presensya ay mayroon tayong panibagong kalakasan. Kaya kung tayo po ay nanulupaypay at mayroong mga pasanin sa buhay na parang hindi mo kaya, mga pasanin na akala mo ay ikalulugmok na po natin, ang Diyos ay patuloy po nagpapaalala, mga kapatid. Sa umagang ito, na tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Wala pong tao na binibigo ng ating Diyos. Wala pong tao na lumalapit sa ating Panginoon na hindi po nakakakuha o nakakatanggap ng panibagong kalakasan sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi ng Bible, kung maghihintay po tayo, yan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Alam natin na pag mayroong panibagong lakas, yun po ay magdadala sa atin ng iba yung buhay, iba yung lakas at mahabang lakbayin sa ating mga buhay. At ibigay natin sa Panginoon ang ating mga pasanin, ang ating mga frustration, ang ating mga takot. Kasi yung takot at kapaguran, mga kapatid, ay ito po yung humahadlang sa atin upang makapagpatuloy po tayo. Sa gawain po ng Panginoon, sa ating pong paglilingkod, nariyan po ang kapaguran na parang gusto mo nang tumigil. Pero alam po natin, ang sinasabi po ng Biblia, if God is for us, who can be against us? Lahat po ng bagay, makakaya po natin yan. Kaya ipagkatiwala sa Panginoon, at kapag lahat ng yan ipagkatiwala sa Diyos, siya po'y magbibigay ng panibagong kalakasang espiritual. Amen. Yung atin pong mga espiritual na kalagayan ay mababago. Amen. Yung atin pong emosyon ay babaguhin ng ating Panginoon. Alam po natin, kapag ang tao kahit nagaano kabait, pag napagod po yan, madali pong mainis, madaling mapikon. Pero kung tayo po ay bibigyan ng Diyos ng panibagong kalakasan, hindi po lamang spiritual, pati emotional and physical ay babaguhin po ng Diyos at tayo po magkakaroon ng panibagong lakas upang makapagpatuloy. Sa oras na ito, ayan, sinasabi nga rito mayroong 3 level ng kalakasan. Tayo po ay papailan lang na parang agila. Ibig sabihin, anumang pagsubok sa buhay natin, kung tayo po ay maghihintay at babaguhin ng Panginoon, amen, ang ating lakas, magiging isang parang agila na ito po ay lalong lalakas. At alam po natin, ang agila, kapag malakas po yung hangin, lalong pumapailan lang yan. Kaya sa buhay natin, amen, tayo po ay lilipad na parang agila. Magkakaroon tayo ng bagong pananaw. Magkakaroon tayo ng kapahingahan kahit nasa gitna ng unos, mga kapatid. Hindi ka lang papailan lang parang agila, kundi tayo po'y tatakbo. Amen. Tatakbo tayo. Papalapit sa atin pa, hindi ka mapapagod. Bakit? Kasi nagbibigay ang Diyos ng kalakasan sa atin pong pakikipagbaka. At pagkatapos po niyan, lalakad tayo at hindi tayo, amen, we will walk and not faint. Ibig sabihin, ang biyaya po ng Diyos ay nandyan po palagi, consistent po sa buhay po natin. Amen. Maaring ang ating pong kalakasan, ang ating pag-angat, ang ating tagumpay ay hindi po biglaan, pero ito po ay dahan-dahan. Katulad nga po ng kasabihan sa aming mga Bisaya, hinay-hinay basta kanunay, mula hutay. At alam po natin, ang paglilingkod sa Diyos, hindi naman po ito paligsahan, hindi naman ito unahan, kundi ito po ay patatagan, amen, patibayan, na tayo po ay mananatiling maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa buhay po natin, huwag tayong mabuhay na umaasa o nakatuon yung ating paglilingkod sa ating sariling kakayanan, kundi tayo po ay mamuhay na nakadepende sa ating Panginoon. Alam po natin na sa ating sarili hindi makakaya, pero kung tayo po ay sasamahan po ng ating Panginoon, ang lakas na galing sa Diyos ay tunay. Kaya sa buhay natin, amen, tayo po ay magtiwala because ang totoong kalakasan ay nakakamtan
sa panahon na tayo po ay titigil na magtitiwala sa ating sarili at hahayaan po natin na tayo po ay pangunahan po ng ating Panginoon. Kaya sa araw po na ito, gawin po natin na lifestyle ang atin pong paglapit sa Panginoon. Hindi po to one time na pagkilos, kundi atin pong patuloy na ipagkatiwala sa atin pong Panginoon. We must keep on turning back to Him every time na tayo po ay nadidrain. Kaya sa araw po na ito, maraming salamat po. Nawa ang Diyos ang siyang patuloy po magpala sa atin. Always remember ang sinasabi po ng Biblia. Isaiah chapter 40 verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as an eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint." Kaya nawa ang atin pong panalangin ay turuan tayo ng ating Panginoon kung papaano maghintay, kung papaano magtiwala, at kung papaanong sumuko. Amen. At magpasakop sa ating Panginoon. Always keep our eyes looking unto Jesus. Sapagkat pag tayo po ay nagtitiwala at nakafocus sa Kanya, ayan, magkakaroon tayo ng ibayong kalakasan. Nang sabi po ng verse 29, "He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength." Nawa sa araw po na ito, ang Diyos ang siyang magpala po sa atin. Tandaan po natin, amen, makakamtan lamang ang panibagong kalakasan kung tayo ay magtitiwala at patuloy na lalapit po sa ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po, magandang umaga, at nawa ang maikling salita ng Diyos bilang atin pong morning manna ay makapagdulot po sa atin ng panibagong lakas at karagdagang inspirasyon upang tayo po ay patuloy na magtiwala at magpagamit sa atin pong Panginoon. Maraming salamat po, at wag po tayo magsawa na makinig at makiisa sa programang ito na atin pong patuloy po na papakinggan, at ang Diyos ang siyang patuloy pong maitaas. God bless everyone. Praise God. Amen. What a powerful message. Thank you so much, Pastor Ronald, for that timely message. Yeah, how to gain strength from the Lord. Yes, church, we are not perfect. We have a lot of ups and downs in life. But because His strength is perfect, at pagka tayo po ay laging naka-anchor sa kapangyarihan ng Panginoon, amen, nakakagin po tayo ng strength sa Kanya. So may mga points kanina si Pastor Ronald na kanyang binanggit sa opening text niya, Isaiah chapter 40 verse 31, right? "They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." What we are doing, what we are going to do, amen, just be calm if you face trial in life. Patuloy ka lang sa Panginoon, magpahinga ka sa Kanyang kapangyarihan. Ako'y nakakatiyak na makakagin po tayo ng strength sa Panginoon. Huwag lang bibitaw, kapit lang sa Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Thank you so much, Pastor Ronald. Amen. Kahit medyo short minutes lang, but it's a very powerful to encourage us. Amen. Despite of our weakness, stress, and hardship, but God promised to us His strength is perfect. To God be the glory. So at this moment, bago po natin ibigay kay Sister Cynthia ang time, I would like to bring, amen, a prayer this morning regarding financial blessings. At gusto ko pong mag-focus po dito, mga kapatid, dahil alam ko na
Karamihan sa atin ay nangangailangan nito. Pero kailangan nating basagin ang bagay na siyang humahadlang, nagiging wall, nagiging hindrance sa pagbuhos ng pagpapala ng ating Panginoon. So let's pray. Just follow me in faith and let us be focused on our financial blessing. Hallelujah. O Lord, you are a mighty God, a mighty power. Thank you in advance for the financial blessings that are coming to us. I know that you will meet all our needs according to your glorious riches, Lord Jesus Christ. This morning, we put our trust in you. We trust not in our jobs. We trust not in our friends, our family, or anything else. But we place our trust in you because you are our provider. I know that you will take care of us and that we will prosper. I know everything will be okay, Father. Calm, Lord, our anxiety and focus our eyes on you, Father. I praise and glorify your name, Jesus, because the earth is yours and everything in it. Lord, the world and all who live in it. Jesus, our finances belongs to you. And I thank you in advance for our financial prosperity. That's why we come to you. And we know that everything that comes from you, Lord, and everything is good. So we know that by placing our finances in your hands, you will come through for us and we will become financially stable and secure. Father, in the name of Jesus, we adore you for always being with us and guiding us in everything that we do. So help us to keep our faith in you alone, God. During this difficult time, Father, help us to continue on our Christian walk and not fall off too fat to win the eternal race. Oh, our God of heaven, the creator of everything, I give our heart to you and our soul. We live for you alone, Father. Your word tells us that if we speak your kingdom first and your righteousness, then all these things will be given to us as well. That's why, Jesus, you rule over our life and including our finances. We will not worry about our current financial situation because you will give us all that we need. I will not be anxious or stressed because you will sustain us. And we thank you in advance for our financial blessings. We thank you, Lord, for providing us and holding us in the palm of your hands. God of miracles, God of blessing, I pray that you have your divine way over our finances. I pray that we do not become weary in good works, that we do because at the right time we reap the harvest so long as we do not help us, God. Lord, I pray that doing what is right in your eyes is the motivation for our action. I pray that we do not do things to gain a reward, but rather we do them because our heart wants to serve you. Hallelujah. Our will wants to follow you.
I pray, Lord, that you bless us in our finances. You are the eternal God. And I know, Lord, that the love of money is the root of all kinds of evil. Instead, Father, we put you above our finances and place our finances in your hands. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you so much, Lord, for your powerful word, for your promises in our life. This will not happen to us, Lord, because we will keep our eyes on you at all times, Lord. We know that you can and will bless us financially. It will happen in our time, and we will be patient for your will to be done. Our Savior Jesus, you sent your Holy Son as an example to us, all that we must work and hard to help the weak. Lord Jesus, you have said it is more than blessed to give than to receive, Lord. So I pray that I give those who need it, because there is a freedom, there is a power that comes from doing so. Father, thank you so much, and we bring it back to you, all the glory, all the honor and praises, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, amen. So at this juncture, amen, I would like now to turn over this time before we're going to sign up. I will give now this moment to my wife, Sister Cynthia, to continue lead prayer request, amen, in the Lord. Hallelujah. Praise God, Lord. We thank you, Lord. We bless your name and we magnify you. Tunay kang napakadakila, Panginoon. Wala kang katulad, O God, noon, ngayon at magpakailan paman. Ikaw ang nag-iisang Diyos, O Lord God, at walang iba, Panginoon, O Lord God, noon, ngayon at magpakailan paman, O Lord God. Ikaw lang ang nag-iisang nakaupo sa trono, Panginoon, O God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Patuloy ka naming tinataas at sinasamba, Panginoon. Napakadakila mo, O God. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Kailanman hindi ka nagkulang sa amin. Kailanman hindi ka nang iwan sa amin, Panginoon. Nananatili kang mabuti, nananatili kang matapat sa aming buhay. Kami ang nagkukulang sa iyo, Panginoon, O God. And we are asking for your forgiveness, O God. And cleanse us, Lord, from all our shortcomings, our iniquities, O God, our wrongdoings, O Lord Jesus. And make us worthy before you, O Lord Jesus. Hallelujah, God, and continue to open your ears upon our cry, O Lord Jesus, every petition, every prayer request, O Lord God, that we're giving unto you, O Lord. Hallelujah, God, I pray to stretch forth your hands once again and touch, O Lord Jesus, our needs. Hallelujah, God, and supply our needs. Answer our petition, O God. We are asking, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. We are praying, O Lord God, for our brethren, Lord Jesus, that are suffering infirmities. Lord, I pray for your healing hands to touch them, O Lord Jesus. Lord God, suffering cancer, O God, high blood. Hallelujah, Lord, kidney problems, Lord, gallstone. Lord Jesus, O God, suffering anxiety, O Lord Jesus. Lord, I pray, O God, hallelujah, Lord, your healing hands will touch them, O God, and do miracle healings, O Lord. Hallelujah, God, suffering myoma, ovarian cysts, O Lord. We speak healing and miracle upon them, God. In Jesus' name, O Lord, high sugar, O Lord. Uric acid, O God,
high cholesterol, oh Lord. We pray for miracle healing, God, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord. For by your stripe we are healed, O God. We are praying, O Lord God, to bless everyone, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah, sa bawat nangangailangan, Panginoon, O God. I cannot name them, O Lord Jesus. Hallelujah, God, but I pray, O Lord Jesus. Hallelujah, you know their needs, O God. You know their infirmities, God. You know their requests, O Lord Jesus. Unspoken prayer requests, O Lord God. Hallelujah, God, hindi man namin, Panginoon, mabanggit isa-isa ang bawat prayer request nila, O God. But you know them, O Lord God, and nothing is hidden unto you. And I pray for your provision, O God. I pray for your healing touch, O God. Comfort, O Lord, in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Hallelujah, patuloy mong iabot ang kagalingan. Hallelujah, sa bawat isa and favor, O Lord Jesus. Continue to bless everyone, O Lord, in the name of Jesus, O God, in the name of Jesus. Patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang ministry. Lord God, we keep praying, O Lord God, for your intervention, O Lord. In Jesus' name, O God, hallelujah. Sa mga family nila, O God, na unsaved, we are praying to open the door of salvation for their family members who are unsaved, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, God. Lord, we keep praying, oh God, to continue to move. There will be one heart, one faith, Lord God, in every family, so God, and that is to believe that you are the only one true God. Hallelujah, God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God, for nothing is before you and nothing is after you, oh God. You are the only true God. Hallelujah. As the Bible said, oh God, in Deuteronomy 6:4, it says there, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." We have only one Lord, and that is you, O Lord Jesus. Lord God, I pray, O God, in every family, Lord, there is this faith, O God, to believe that you are the only one true God. Bless everyone, O Lord, in the name of Jesus. Let there be an increase of faith, O God. Hallelujah, faith that believe. Faith, O Lord God, that move mountains. Faith, O God, that releases a miracle. Faith that obeys, O Lord Jesus, and believe in your words, O God. In Jesus' name, O God, in Jesus' name. Help your people, O God, to follow you in righteousness, in holiness, O God. Hallelujah, with the fear of the Lord, O God, in Jesus' name. Lord God, activate every faith, O Lord God. Sa mga nangihinang pananampalataya, I pray for restoration, O Lord God, in the name of Jesus. Sa mga nakakatulog ang kanilang faith, O God, I pray for a greater awakening, O Lord Jesus. Hallelujah, and their faith unto you, Lord, in Jesus' name, O God. In Jesus' name, we are praying for the newly converts, O Lord God, that they will be, hallelujah, they will grow, O God, in their faith, rooted and built up, O God, and their affection will be set on you, not on things on this earth, O God. I pray, hallelujah, they will grow in faith, O Lord God. They will grow in your words, O Lord Jesus. Lord God, everyone who has been baptized in your name, Jesus, will continue to serve you, Lord, in Jesus' name. And we are praying for the prodigals, all the backslider, O God. There will be a great deliverance from the bondage of sin, from the deception of worldliness, O God, in Jesus' name. They will come back unto you with a hunger and thirst, O God, for righteousness, for the spiritual things, O Lord, in the name of Jesus, God, hallelujah. You know them, O Lord God, and wherever they are, O Lord God, whatever they doing, Lord, I pray, prick their hearts, O God. Speak unto them, O Lord Jesus.
them. Hallelujah, God. And I pray they will come back unto you, God. In Jesus' name, there will be a great restoration for every backslider, God. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. At sa bawat iglesia mo, O God, all around the world, O God, local and international, Lord, there will be a great revival, O Lord God, in the name of Jesus. Hallelujah, the outpouring of the Holy Ghost, O God. There will be an increase, O Lord God, in faith and in numbers, O Lord, spiritually and numerically, O God. In the name of Jesus, O God, there is the manifestation of your power, God, and great revival. God, we thank you, Lord. We glorify you. We magnify your name, oh God. We give you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Amen and amen. To God be the glory. Praise God. Thank you so much. Medyo kahit ubos na yung aming boses. Sige lang mga kapatid para sa ating Panginoon. Well, thank you Lord sa iyong blessing. Salamat sa iyong leading. Salamat sa divine inspiration ng iyong Espiritu. Amen. Salamat sa iyong salita. At salamat sa mga prayers na iyon ang tinugon. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyong lahat, sa inyong walang sawang kasama at pagsuporta sa atin pong morning prayer devotion. Praise God. Hanggang dumating na ng Panginoon, hanggang may buhay tayo, gawin natin ito, amen, para sa kapurihan ng ating Diyos na buhay. So maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. At bukas, mga kapatid, hopefully that Pastor Sherwin Banol will be available to minister to us the Word of God. Pastor Joel, amen, and Sister Lydia will be on board tomorrow. And on 15, praise God, will be Pastor Ancheta. Hopefully na available po sila mga kapatid. Thank you Lord God. So sa oras na ito, kami po ay pansamantala na muling nagpapaalam sa inyo. Again, this is Pastor Bobby Librado, giving you a divine salute in the name of Jesus Christ. We bid you good morning. We bid you farewell in this platform. See you again the next day. In Jesus' name. See you on Wednesday pala mga kapatid. God bless you and we love you in Jesus' name.